Palakpakan natin ng Diyos sa buhay. Amen po. Tayo pong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Sino po nakaranas ng presensya ng Panginoon? Amen. Napakasarap pong umawit sa Panginoon. Amen po ba? At sa presensya ng Panginoon, mga kapatid, dito natin naranasan ang kalayaan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, malaya ka na. Amen. Hallelujah. So tayo pong lahat, mga kapatid, ay tumayo. Ating pong basahin ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang sabi po ng John chapter 3. Sige. Ano pala? Yan po mga kapatid. Basahin po natin sabay-sabay sa Tagalog na lang. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo. Isang pinuno ng Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman naming ikay ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda ng iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya, Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siya ang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak. Sumagot si Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga, at ang ipinanganak sa Espiritu ay huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang kanyang ugong o tinig, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoon. Gayon ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Sumagot si Nicodemo sa kanya'y sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito. Verse 11, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin at aming nakita ay pinapatotohanan namin. At hindi nyo tinanggap ang aming patotoo. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi nyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? 13, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit sa mga tuwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Maganda na lang mga kapatid. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, sa isang napakagandang araw na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, O God. Sa mga araw na lumipas, Panginoon, O God, ay patuloy naming naranasan kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon. Simula pa na nakaraang Friday, Lord God, pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, O God, ay pinagpala mo kami, Panginoon. Bawat gawain, Lord God, bawat pagtitipon namin, Panginoon, O God, naranasan namin ang banal mong presensya, O God. Salamat, Lord God, sa iyong salita na meron 2 at 3 nagkatipon sa iyong pangalan, Panginoon. Ika'y nasa aming kalagitnaan, O God. Lord, inaaniyahan ka po namin, patuloy po namin king inaaniyahan, Lord God, sa aming kalagitnaan, Panginoon, O God. Na kung saan, Lord God, patuloy mo siya sa atin ang aming buhay. Kausapin mo kami, Panginoon, O God. Bago ang lahat, Panginoon, muli, Lord God, humihingi kami ng tawad, Lord, sa aming pagkakasala laban sa iyo, sa aming kapwa, Panginoon. Ano man, Lord, yung kabigatan sa buhay namin, O God. Lord, kalagan niyo kami, Panginoon, O God. Linisin niyo kami, Panginoon, O God. At ayaw mo, Panginoon, maging malaya kami, Panginoon, upang matanggap ang kapahayagan ng iyong salita, O God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, magbukas, Panginoon. Iabot mo sa amin ang susi ng mga pintuan, Panginoon, sa aming buhay, Lord God, upang makita namin, Lord God,
ang iyong kapahayagan sa araw na to, Panginoon. Panginoon, itago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran, Panginoon, O God. Na ikaw lamang makita ang iyong mga salita, Lord God, ang siyang mamutawi sa iyong lingkod, Panginoon, O God. At iya mo, Lord God, ang kapangyarihan ng iyong salita, O God, ay maranasan ng bawat isa sa aming narito, O God. At nagawin mo lamang akong daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon, upang ang bawat isa, Lord God, ay mag-umapaw sa pagpapala. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mapagpalang araw to sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. Sa malakas sa palakpak sa Lord. Tanungin mo yung katabi mo, born again ka na ba? Amen. Amen. Born again ka na ba? Isa pa. Sino yung born again na? Sabi ng John 3:3, maliban ang isang tao ay ipinanganak na muli. Ano sabi dito? Ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang nakaranas ng tunay na kapanganakan sa Panginoon ay nakakita na ng kaharian ng Diyos. Sinong nararanasan ng kaharian ng Diyos dito sa lupa? Amen. At ang unang-una makakaranas ng kaharian ng Diyos dito sa lupa ay ang mga, tingnan mo yung katabi mo, born again ka na ba? Ay ang mga born again, mga kapatid. Amen? Glory to God. Sabi dito sa verse 1, merong isang pariseyo na nagngangalang Nicodemo, kung saan isa siyang pinuno ng mga Hudyo. Pag sinabing pinuno ng mga Hudyo, ay nakatataas. Amen? Kumbaga sa lipunan, sila yung mga Catholic, pare, o yung mga relihiyon, nasa mga matataas sa posisyon. Ito ay si Nicodemo, kung saan sa verse 2 ay naparoon ng Panginoon sa kanyang lugar. Amen? At sabi rito, Rabbi. Pag sinabing Rabbi, mga kapatid, guro. Amen, Rabbi. Sa ano yan? Hebreo. Hebreo, Tagalog yun ah. Hebreo. Pinagsabi ko English na talaga. Hebreo ay Rabbi. Amen? Pag sinabing Rabbi, guro. Amen? Sino sa inyo mayroong guro? Sino yung mga guro sa buhay natin? Una-una, nang tayo bata pa at mas bata pa, sabi natin, pastor, ay yung ating mga magulang. Hindi mo ba? Sumunod yung mga kuya. Sumunod yung paaralan. Pero kapag bata pa lang pala, nadala na sa church yan, ang magiging guro niya na yung mga lingkod ng Diyos. Amen? At ang isa sa guro natin, mga kapatid, ay ating pastor. Amen mo ba? Ang mga leader ng simbahan. At ang guro din natin, mga kapatid, ay ang katabi mo rin. Masasabi mong guro mo yan. Amen? Yung nililid ka niya. Amen? Yung tinutulungan ka niya, ginagayad ka niya, kapatid mo sa Panginoon. Amen? At sabi rito, naparoon nga ang Panginoon sa bahay ni Nicodemo at sabi, Rabbi, nalalaman namin ikay ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Amen? Na-recognize ka agad ni Nicodemo ng isang gurong ito ay nagbuhat sa Diyos. Minsan po ba may dumating sa buhay natin na masasabi nyo, uy, buhat to sa Lord. Ay, galing to sa Lord tong taong to. Amen? Meron po ba? Masasabi nyo ba na sa kalagayan mo ngayon ay may mga tao na nasa tabi mo? Nasa tabi mo ba? Nasa likod mo, nasa harap mo, ay masasabi mong ang gurong to, ang taong to ay buhat galing sa Diyos. Amen po ba? Lahat ang bawat sa atin ay galing sa Panginoon. Amen po ba? At sabi rito, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa. Yun. Meron siyang thinking or palaisipan na napagtanto niya na meron tong kayang gawin na buhat galing sa Diyos. Amen po ba? Sabi niya, yung mga tanda, tingnan mo yung katabi mo, may tanda ba yan? Matanda na. May tanda. Amen? Ano yung tanda? Ano mga kapatid? Tanda. Kumbaga, alam ni Nicodemo na ang gurong ito ay buhat sapagkat may mga tanda siya o palatandaan o mga bagay na masasabi niya o senyales. Amen? Mga signs na ito ay buhat galing sa Diyos. At sabi rito, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Amen? Nabanggit niya rin dito na itong taong to ay sinasamahan ng Diyos. Sino pong sinasamahan ng Diyos?
Amen? Meron na bang dumating sa buhay nyo na isang lingkod, isang guro, isang kapatid na masasabi mong sumasa kanya ang Diyos? Amen mo ba? At masasabi mo na, meron di bang kantang, Jesus is in me and Jesus is in you. Jesus is in us, for He loves us. At isang bagay mga kapatid na masayang maranasan na hindi lang pala ikaw o siya na nasa Kanya ang Panginoon, kundi nasa ating lahat. Amen? Sabihin mo sa bawat isa, nasa atin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, God is with us. Sabihin mo, Jesus is Emmanuel. Pag sinabing Emmanuel, God is with us. Kaya tingnan niyo yung mga katabi niyo, ang Diyos ay sumasa atin. Amen? Tingnan niyo, sabi nga kagabi ni Pastor, pag ang isang anak, ang isang tao ay nasa Panginoon, gumagwapo at gumaganda. Amen? Talagang nagkakaroon ng manifestation ang tawag doon? Aliwalas o aura. Aura, no? Nag-aapoy ba? Nagbablush ba yung mukha niya sa kagandahan, kagwapuan? Nagniningning nyo, mga kapatid. Kaya nga may kantang, Arise, shine, for your light has come. Amen? Kaya kapag isa kang lingkod ng Panginoon, mga kapatid, naglilingkod ka sa Panginoon, at meron kang tinatawag na guro, kundi ang Panginoon natin, mga kapatid, kahit saan ka pumunta, magliliwanag ka. Sabi mo sa tabi mo, magliliwanag ka. Amen? Wala naman akong sinasabi ditong mga ibang nagliliwanag, kundi yung presensya ng Panginoon sa buhay natin, ng Panginoon. Kung nasaan ka, nasaan man tayo, mga kapatid, nagliliwanag ang kalitayan ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? At ito yung time na sinigod mo, nakita niya ang Panginoon na kakaiba. Amen? Nagtataka siya. Meron siyang nakikitang palatandaan na siya ay buhat galing sa Diyos. At sa verse 3, sabing gano'n, pagpasok ng Panginoon, sumagot ang Panginoon sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao'y ipinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinong gustong makakita ng kaharian ng Diyos? Sinong hindi lamang gustong makakita, kundi makapasok pa? Parang kukunti lang Amen? Sinong gustong makapasok? Gusto kong makita yung mga kamay. Yan. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, sabi mo sa atay mo, kita kits. Ayun nyo ba? Magkikita-kita rin tayo sa kabilang buhay. Amen? Kasi, ang sabi ng Panginoon dito, kung gusto nating makakita o makapasok sa area ng langit, ang sabi dito, sabi mo sa katabi mo, you must be born again. Sabihin niyo nga po, born again. Ipinanganak na muli. Amen? At isang bagay ito, ipaparanas ng Panginoon sa buhay natin. Paano ba ang ipinanganak na muli? Ito, nang unang marinig to ni Nicodemo, ito yung sumunod na sinabi niya. Sinabi naman sa kanya, Nicodemo, paano maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Amen? Sabi niyo, makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipinanganak na muli. Nandun kaagad yung kaisipan na makalaman. Ibig sabihin, makataong paraan. Pero may sinabi ang Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng laman ulit. Amen? Hindi ka maipapanganak sa pamamagitan ng kalagayan mo ngayon. Kung kalagayan mo ngayon, nasa relihiyong ka, tayo man ay nasa magandang pamumuhay, magandang estado ng buhay, kahit nasa problema ka, ano man ang kalagayan mo sa buhay, hindi ka ipapanganak sa pamagitan ng mga bagay na yan. Ang sagot ng Panginoon sa verse 5, katotohanan sinabi ko sa iyo, maliban ng tao'y ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen mo ba? At ang tubig na sumisimbolo rito, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sinong gustong hugasan ng salita ng Panginoon? Sino nakaranas ng hinugasan ka ng salita ng Panginoon? Yung binanlawang ka pa. Yung gusto nyo, yung binabad ka pa. Binabad, dinawni pa. Amen? Tignan nyo yung mga taong nabababad. Sabihin mo sa katabi mo, babad.
Meron may kantang, babad sa presensya mo, babad. Tingnan nyo? Anong kasi doon? Tulad ng ano? Na laging uhaw sa iyo, ang kailangan lang ay babad. Hindi, nulit nyo lang. Sige, babad na yon. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung babad na yan. Kung yung katabi mo, yung nakita mo pa rito simula ng Martes, babad na yan. Amen? Kaya yung mga nakatira dito at mga pumapasok dito sa lugar na to, ay babad na babad. Amen? Kaya yung kahit hindi taga rito, dito na rito tumitira eh. Kasi dito na bababad. Amen? Sino pumapasok diyan, sino nakakapunta rito ay naranasan yung kababaran. Amen? Talagang, alam mo yung pandesal na ano, sabi nga, walang matigas na tinapay. Okay. Di ba? Pag binabad mo sa kapian, lambot yan, babad yan mga kapatid. Yan ang nangyayari sa atin kapag nakakasama natin ang bawat isa at ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi rito, kailangan ipanganak ka muli sa tubig. Amen. Ang nais ng Panginoon mga kapatid, nais ng Panginoon na lagi natin dinggin ang kanyang salita. Amen? Sabi ng Panginoon, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Sabi mo sa katabi mo, Word of God. Amen? Di ba ang John 1:1? Favorite verse ko na ito ngayon. Amen? Nang sa pasimula pa ay naroon na ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Yung dati nagsasalita, pangalan siguro kung tayo nabuhay ng unang panahon, tatawagin niyo yung pangalan mo, Kuya Rick. Diba? So yung salita, amen? Sinabi niya, Moses, Abraham. Ganun lang yung direct siyang nagsasalita. At yung salitang yon ay Diyos, mga kapatid. Amen? At yung salitang yon, mga kapatid, ay nagkatawang tao. Amen? Yung salita, hindi na lamang siya narinig. Amen? Dati noon, naririnig lang. Naririnig at nagpapakita siya ng mga himala. Amen? Sino nakakaalala ng mga 10 salot na ginawa ng Diyos sa Ehipto? Amen? Hindi ko na ma-enumerate lahat. Ang pinakatanda ko daw mga kapatid, ay ginawa niyang dagat na pula. Amen? Ginawa niyang dugo pala yung river. Ginawa niyang dugo mga kapatid. At nagpaulan siya ng apoy. Grabe mga kapatid. Dati ganun lang ang Diyos. Nagsasalita ng tinig. Pero sabi dito sa John 1:1, tsaka John 1:14, yung salitang yon mga kapatid, ay hindi na siya naging salita lamang. Amen? Nanahan siya sa piling natin. Amen? Kaya sa ever history ng mundong ito mga kapatid, sa lahat ng merong, sino yung nagkaroon ng subject na world history? Wow, wala siguro nakagraduate ng high school dito. Di ba world history? Ano yung mga napakinggan yung history na kakaiba? Ang dami, di ba? Pero pag si Jesus ang naalala nyo, di ba ito yung greatest history sa buong lupa? Amen? Isang bagay na nangyari sa history ng tao ay merong isang Diyos na lumakad sa lupa. Amen po ba? Isang Diyos na nagkatawang tao na nanahan sa atin. At ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, ay iniwan niya ang kanyang salita. Amen? Sinong nais ipanganak muli sa tubig? Amen? Sabi mo sa katabi mo, lagi kang makikinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen? Naalala ko nung mga bago pa kami sa Panginoon, lagi kami nasa unahan. Kaya nasa unahan, magpapastor yan eh. Amen? Glory to God! Amen! Naalala ko na yung position pa namin pag nakikinig eh. Parang ganyan eh. Parang, mga kapatid, ang hinahanap ng Panginoon sa buhay natin, yung pagbago ka sa Panginoon. At habang tumatagal ka sa Panginoon, yung kada nakikinig ka, yung parang yung tenga mo, idinudugsong mo doon sa nagsasalita. Na parang merong ang bagay na pag nakuha mo yung gusto mong marinig, nakuha ko. Nadali. Amen? Parang, yun, nadali ko. Ay, yung pala yung gusto ko. Sino po nakakaranas ng gano'n? Yung parang sa isang pagkain ay pag tinikman mo, gusto mo yung lasa, madali mo yung lasa. Parang sabi mo, napakasarap. Alam niyo mga kapatid, pag nakikinig ka ng salita ng Panginoon, dapat nandun yung kauhawan. Amen? Sabi mo sa akin mo, uho ka ba?
Amen? At kapag narinig mo na mga kapatid, pumasok na sa iyong tenga, naisip mo, nangusap sa puso mo mga kapatid, ang salitang yon ay tumatagos sa iyo mga kapatid. Amen? At yung salitang yon mga kapatid ay hindi na mawawala sa iyo. Amen? Makalimutan mo man, pero ipapaalala ulit sa iyo ng Panginoon. Minsan, sa buhay po natin, pag born again ka na, naranasan mo na ang pagiging born again habang tumatagal ka sa Panginoon. May mga bagay na mangyayari sa buhay mo na ipapaalala ng kanyang salita sa pamamagitan na nangyayari sa buhay natin. Amen mo ba? Ba't ko nararanasan to? And then, papaalala sa salita, yung salita ng Panginoon, mangungusap siya sa iyo. Amen po ba? At ang nasa ng Panginoon mga kapatid, babad tayo sa salita ng Panginoon. Amen po ba? At pangalawang bagay ay ipanganak ka muli o ipanganak muli tayo sa pamamagitan ng Espiritu. Sabihin mo sa katabi mo, Spirit. Spirit of God. Amen? Ang isang tanda ng isang anak ng Diyos o lingkod ng Panginoon ay kinakasihan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Amen po ba? Sino po ang anak ng Diyos dito? Ang tunay na anak ng Diyos ay may Espiritu Santo. Amen po ba? Ayan ang tanda natin, mga kapatid. Hindi yan nakikita ng mata lang. Amen? Pag tinignan mo ang isang taong may Espiritu ng Panginoon, tagus-tagusan yan, mga kapatid. Ramdam mo yan. Amen? Lahat ng balahibo mo mananayo. Amen? Ito, may Espiritu ng Panginoon. Amen po ba? At ang nasa ng Panginoon, itong Espiritu ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay natin. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Romans 10:14, tsaka 16, ang tanda na anak ng Diyos ay may kinakasihan ng banal na Espiritu. Amen po ba? At kaya sabi dito sa verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Amen? At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Nais ng Panginoon mga kapatid, tayo ipinanganak sa laman. Ang ating kaparaanan para makapasok sa kaharian noon ay paraan ng tao, paraan ng laman. Pero ngayon mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon, kailangan tayo sa Espiritu ay Espiritu nga. Amen? Ang ating paraan para tayo makapunta sa kaharian ng Panginoon ay sa pamamagitan ng daan ng Espiritu. Espiritu ang tuturo sa atin. Amen? At sinabi rito, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan kayo ipinanganak muli. Sino po nagtataka nang marinig niyo yung born again? Dumating po ba sa buhay ninyo na born again? Ano kaya yun? Amen? Meron ngayon nagsabi dito di ba? Ba't kaya itong mga born again to? Tatas-taas ang kamay. Tapos pag hindi daw pag hindi raw nakalipad, ay iiyak. Amen? May mga magulang ko, that time, narinig ko na sila, pinagtatawan nila mga born again. May mga magulang ko, ako'y musmus pa noon. Pero nakikita ko kung paano nila tawanan, laitin, at mga sabihan ng Sino po nakaranas ito, sinabihan niyo mga born again, mga buang. O sinabihan niyo yung mga born again ay, mga baluto, mga to. Amen? O sino yung nakaranas na ikaw na yung sinasabihan ngayon? Amen? At least baliw tayo sa Panginoon. Amen mo ba? At sabi rito, at hindi mo anas ng Panginoon, sa verse 7 na, huwag kang magtaka. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magtaka. Amen. Huwag kang magtaka na kapag ikaw ay nakaranas ng pagiging born again, mga kapatid, naranasan mo na ang salita ng Diyos nangungusap sa iyo. Naranasan mo na ang Espiritu ng Diyos ay nagmamanifest sa buhay mo. Marami kang bagay na malalaman sa Panginoon. Nasa pasimula, magtataka ka. Ang mahalaga mga kapatid, sumunod ka lang. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka lang. Amen? Sino yung nakakaranas na alang-alang sa pagsunod sa Panginoon talagang bibitaw ka na. Sige Lord, parang ayaw ko na. Parang susuko ka na. Pero, sige Lord, sige lang ng sige. Amen? Yung halimbawa, antok ka na. Sige, atin pa rin ako kahit antok ako. Amen? Yung kahit na kahapon talaga mga kapatid ay 500 megit kilometers pala, Pastor, lahat yun. Binilang ko yung yung takbo Kasi umalis ako dito, 14,898. Bumalik ako dito, pag uwi ko ng hapon 15,530 na. Sabi ko, mahigit 500 pala yung tinakbo natin kahapon mga kapatid. Para pala tayong bumayahe hanggang Damam, lagpas pa. Umabot ka pa ng Jubail. Amen? Kaya sabi ko, muna bigla ka takot na. Sige Lord, tuloy lang. Amen?
Hallelujah. At nasa Panginoon mga kapatid, yung parang pagod ka na, pero susubukan mo pa rin para sa Lord. Amen? At nasa Panginoon dito mga kapatid, huwag tayong magtaka. Marami tayong pagdadaanan na magtataka ka. Parang, pag dumaan ka sa ganung naligo ka ang dating. First time. Di ba may kantang, feel like I'm born again for the very first time. For the very first time. Pag born naging ka mga kapatid, maraming first time. Sabi mo sa katabi mo, first time. Maraming first time mga kapatid. For the very first time. Sasabihin mo habang naglilingkod ko sa Panginoon, for the first time. Ano ba itong nararanasan ko? Kung kailan ako naglingkod sa Panginoon, tsaka sang katutak ng dami nagpe-persecute sa akin. Kung kailan ako naglingkod sa first time ko maranasan na hinihiya ako ng maraming tao. Kung kailan ako naglingkod sa Panginoon, first time kong nagalit ang mga mahal ko sa buhay. Sino dito yung inawi ng asawa? Na born again ka? Sino yung dahil na born again ka ay nilayuan ka ng mga malas mo sa buhay, mga katrabaho mo? Amen? First time yun, di ba? Anong pakiramdam? Nakakapagtaka, no? Ba't kaya ako nilalayuan ng mga to? Ano bang meron ako na wala sa kanila? Sa kanila rin, for the first time, nakakita sila ng kasamahan nila na nanumbalik sa Panginoon. May kakaiba. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may kakaiba sa'yo. Amen. Sabihin mo na, huwag tayong magtaka. Amen? Huwag kang magtataka. First time lang yan, mga kapatid. Pero pag napagtagumpayan mo yan, mga kapatid, pag napagtagumpayan natin yan, sabihin mo na yan, normal na lang yan. Amen? Tignan niyo mga Kristiyanong dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Normal na yung problema yan. Pero nagpapatuloy. Pero yung mga hindi pa tanggap ang mga bagay sa buhay, pag may problema, nanlulupaypay. Pag may problema, hindi nagpapatuloy. Ay sabihin mo sa atin mo, magpapatuloy ka, ha? Amen? Tuloy-tuloy lang. Amen? Tandaan niyo yung goal natin, ha? Kita-kits. Siguro, tingnan niyo yung katabi niyo, pati nasa likod niyo. Yeah. Yeah. Tingnan niyo yung mga mukhang yan. Kailangan magkita-kita tayo doon. Amen? Amen. At sabi sa verse 8, mga kapatid, ay, ayan, umiihip ang hangin kung saan niyang ibig at naririnig mo ang kanyang ugong o tinig. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Ang bawat ipinanganak ng Espiritu ay tulad nun, mga kapatid. Tingnan niyo mga kapatid, ang nakaranas ng bagong buhay. Pag sinabing born again, mga kapatid, bagong buhay. Amen? Sabi mo sa atin mo, bagong buhay. Sabi mo ba, bagong buhay kay Kristo Jesus. Amen? Amen? Meron naman kasing bagong buhay eh. Yung mga bagong laya, di ba nagbagong buhay din sila? Pero yung iba bumabalik din eh. Amen? Meron naman kayo nabalitaan ng gano'n, lumayat sa bumalik din. Nagbagong bahay lang sila. Pero mga kapatid, pag nasa Panginoon ka, magbabagong buhay ka. Amen? Babaguhin ka. Kaya nga, may nag-testify dito na pag-uwi niya raw, naninibago daw yung mahal niya sa buhay. Sino pa nakaka-experience ngayon yan? Naninibago yung asawa mo sa'yo. Daddy, ba't nga tungin si Daddy? Mami, ba't nga si Daddy? Matatanong mo yung asawa naman, Dad, ba't ka ganyan? Ano meron sa'yo? Ano nakain mo? Saan ka nagpupunta? Amen? Kasi may bagong buhay ka na. Amen? At unang-unang babaguhin ng Lord sa buhay natin. Tignan niyo mga kapatid. Meron ako nabasa sa Bible na body, soul, and spirit. Kasi tayo ay may tinatawag na Trinity rin tayo eh. Meron tayong body, yung katawan, tulad ni Jesus, nagkatawang tao. Amen? Meron tayong soul, meron tayong spirit. Tignan niyo yung Trinity. May Father, may Son, and Holy Spirit. Iisa rin sila. Ganon din tayo, tingnan mo. Kaya nga sabi ng Genesis 1:26, likhain natin ang tao na kawangis natin. Tingnan mo, pati yung Trinity, ginaya rin ng Lord sa buhay natin. Amen? Naniniwala tayo na tayo iisa, tatlo tayo, pero nag-iisa tayo. Amen? Body, soul, and spirit. Nasaan pa kayo mga kapatid? Unang-unang baguhin ng Lord sa buhay natin ay yung Espiritu ng Diyos ay mabuhay sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, may Espiritu ka ba ng Panginoon?
Pag tumanggap ko sa Panginoon, yun yung unang-unang i-revive sa ng Lord. Pag na-born again ka mga kapatid, ito yung unang-unang mararanasan mo sa buhay mo. Magkakaroon ka ng kamalayan patungkol sa Diyos. Amen? Kaya yung, dati hindi ka naman umaawit, hindi ka naman nagpupuri, di ba? Hindi ka naman nagpe-present worship, hindi ka naman sumisibay ng church, wala kang nararanasan, bulag ka sa gatong bagay noon. Pero ngayon mga kapatid, sinong nai-enjoy niya na? Amen? Di ba ang sarap magpuri sa Panginoon? Ang sarap manalangin mga kapatid, di ba? Sino po din nakaranas ng kapangyarihan ng panalangin? Amen? Na dati hindi ka naman nananalangin. Kasi dahil sa Espiritu ng Panginoon. Amen? At pangalawang bagay mga kapatid, babaguhin niya ang ating kaluluwa. Which ito yung ating kaisipan, ito yung ating damdamin. Ito yung inner part. Kaya mga kapatid, ang totoong binago mga kapatid ay nagsisimula sa loob. Amen? Babaguhin mo ng Lord ang inside. At pag nabago ng Lord ang inside, mag-a-appear na yan outside. At yung outside natin mga kapatid, ito yung ating katawan. Amen? Kaya nga ang ating katawan, sinusupil yan. Sabi mo sa akin, sinusupil. Ano ba yung ibang term sa sinusupil? Sinusupil ang katawan? Pinipigilan. Pinapatay ang katawan? Hindi yung patay na ano, kundi pinapatay, sinasawata, kundi pinapatay mo to ang katawan mo sa paggawa ng laban. Pinapatay mo yung katawan sa paggawa ng mga bagay na laban sa Diyos. Amen? Kaya pag naborn again ka na mga kapatid, ang number one kalaban, sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, ang kalaban mo ay sarili mo. Minsan, si Satanas, nagtataka, nakasisi naman ako nito. Amen? Pero minsan talaga, ang unang-una talaga nating kalaban ay ating sarili. Amen po ba? Tayo kasi yung magdidesisyon, tayo kasi yung oo, tayo yung magre-response, si Satanas, taga-offer lang yan. Amen? Alam niyo yung entrapment, mga kapatid? Entrapment. Magbibig siya ng mga trap. Para pag nakapasok ka na, hindi ka na makakawala. Kaya minsan sa buhay natin, alamin natin sa buhay natin kung ano yung mga bagay na may entrap tayo ng kaaway. Amen? Kaya sabi ng Ephesians 4:29, tama mo ba? Do not give gap to the enemy. Amen? Kaya pag binigay mo ang daliri mo sa kaaway, susunod yan, 5 daliri na. Susunod, palad, braso, susunod niyan, buong pagkatao mo na. Amen? Kaya, pag naborn again ka na mga kapatid, ibigay mo na sa Lord ang buong buhay mo. Amen? Yung dati mong buhay, kung ikaw'y nagsusugal, ikaw'y naninigarilyo, ikaw'y nang bababae, ikaw'y nang lalaki, kahit lalaki ka, ikaw'y babae, nang bababae ka pa rin, nang lalaki pa rin, at kung ikaw ay member ng kung ano pa, kung ano ng mga gang, kung ano ng mga fraternity, mga kapatid. Ano yung mga involved mo sa kamunduan? Sabi ng James 4:4, kapag kaibigan mo ang mundo, ang sanlibutan, kaaway mo naman ng Diyos. Amen? Subukan mong gumawa ng isang bagay na kasalanan, magpatuloy ka. At alam mo sa sarili mo na kinakalabo mo ng Diyos. Sabi mo sa katay mo, di ka mananalo sa Diyos. Amen? Walang tuhod na hindi lumuhod sa Lord. Amen? Sabi nga, lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng labi magsasabi. Di ba awit yun? Diba? Lahat ng labi magsasabi. Amen? Kaya nasa Panginoon sa buhay natin mga kapatid ay nandun yung tinatawag na sumusuko ka sa Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, sumuko ka sa Lord. Amen? Amen? At nasa Panginoon mga kapatid na ay tinatawag na repent. Mag-repent na tayo sa Panginoon. Sabi mo sa atin mo, repent. Sabi ng Lord sa John 8:11, pag naborn again ka na mga kapatid, sabi ng Lord, sin no more. Sabi mo sa atin mo, sin no more. Tayo'y magkakasala pa rin, tayo'y madadapa, pero nais ng Panginoon mga kapatid, huwag na tayong mamuhay sa kasalanan. Ang totoong naborn again mga kapatid, ipapakita na sa inyo ng Panginoon kung ano yung mga putik mo sa buhay. Amen? Di ba nagmula lang tayo sa putik, hinangol lang tayo ng Lord. Amen? Nilinis at binago. Amen? Pero habang tayo nagpapatuloy sa Panginoon, unti-unti tayo napuputikan ulit. Amen? Nababahiran. Ang nasa Panginoon,
Kapag may puti ka sa iyong katawan, linisin mo sa Panginoon. Amen? Ayaw ng Lord na nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Ayaw ng Lord na nagpapaalipin tayo sa kasalanan. Sabi ng John 8:36, ang pinalaya ng anak ng tao o anak ng Diyos, o ang pinalaya ng Panginoong Hesus ay malaya ng ganap. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka ng ganap sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ang born again ay malaya na. Sabi mo ba, pinalaya ka na. Kaya ang tunay na born again, mga kapatid, wala na yung dating pagkatao. Amen? Patay na. Sabi mo, patay na yung dating mong pagkatao. Amen. Iba ka na ngayon. Ibang-iba ka na ngayon. Amen? Kaya, sino yung di pa nagbabakasyon? Sino yung magbabakasyon for the first time? Ayan, no? Ako 2.5 years na ako dito eh. O yung mga yung dito nakakilala, dito na born again. Sino yung dito na born again, mga kapatid? Dito sa church na to, yung ginamit ng Lord. Yan. Pag-uwi nyo ng Pilipinas, maraming sasabi sa inyo, oh, bago to ah. Kakaiba na to ah. Amen. Nagbago bang anyo? Mga kapatid, hindi. Nagbagong buhay na sa Panginoon. Amen? Ang testimony nga ng mga taga-obigan sa Bible study, dati, pag sila yung uuwi, alam na, latagan na. Pero ngayon, mga kapatid, hindi na. Amen? Walang Kristiyano magpapainom. Amen? Hindi Kristiyano yun pag nagpapainom ka pa. Amen? Pag dumating ka, magpakain ka. Amen? Pakain ka ng sopas. Tapos tawagin mo yung pastor niyong kapitbahay. Sigurado yun, mga kapatid. Matira matibay doon. Amen? Amen? Hindi nung, naalala ko noon, yung dati kong sa Kabuyaw, yung nadaan ako doon, dami doon, laging pulungan sila. Pag dadaan ako, Brad, nakikibrad din eh. Pero inaalo ko ng inumin. Sabi ko, salamat. Kung wala ka sa Panginoon, pag nakatawag ka noon, baka mamaya susunod, ikaw na yung promotor pa. Amen? Pero pag ngayon, nasa Panginoon ka na, iba na inahain mo. Pasopas ka, di ba? Pambansang pagkain dito yung sopas. Oh, may sopas dito. Oh, pambansa sa Saudi yan eh. At magbahagi ka ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Dati ang nireregalo mo, kung ano, ngayon ang nireregalo mo, may mga salita na ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, laging kasama ang Lord. Bagong buhay na. Amen po ba? So sabi rito, bilang born again, ngayon mga kapatid, nagbigay ako ng isang brief description sa pagiging born again. At nais ang Panginoon sa buhay natin. Ano ngayon pag na-born again ka na? Ano ngayon ang dapat mong gawin? Amen? Na-born again ka na pala eh. Naranasan mo na ang Panginoon sa buhay mo. Naranasan mo na ang Espiritu sa buhay mo. Narinig mo na ang kanyang mga salita. Naranasan mo na ang presensya. Nakakita ka na ginagawa ng Panginoon. Nakakita ka na ng lingkod ng Panginoon. Nakakita ka na ng mga totoong kapatid sa Panginoon. Ano ngayon ang gagawin mo bilang born again? Amen? Kaya sabi ng 1 Timothy 4:5 na magpatuloy tayo. Ano yung 1 Timothy 4:5? Magpatuloy tayo sa mga makabanal na gawain. Amen? Ano yung mga makabanal na gawain, mga kapatid? Ito, mga kapatid, yung lagi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Meron tayong prayer kanina, di ba mga kapatid? Magbabad tayo sa panalangin. Lagi kang makipanalangin, mga kapatid. Kung may pagkakataon na kailangan mo ng prayer, tumawag ka ng kapatid mo sa Panginoon. Amen mo ba? At ano ba? Ang unang gusto din sabihin, mga kapatid, ay yung pag na-born again ka na, bibitawan mo na ang dati mong relihiyon. Sinong galing sa dating relihiyon? Pag Kristiyano ka na, wala ka ng relihiyon. Pag na-born again ka, wala ka ng relihiyon. Sino may relihiyon dito? Meron ba? No, amen? Wala na tayong relihiyon, mga kapatid. Meron tayong relasyon sa Panginoon. At ang hahanapin niyo, mga kapatid, kung nasaan ang bawat kapatid. Amen? Sabi ng Hebrews 10:25, ito yung pupuntahan mo, yung mga pagpupulong, sapagkat dito ka palalaguin ng Panginoon. Amen po ba? Tayo dito sa Saudi, may mga trabaho tayo, and most of the time, ang kasama natin ay hindi mananampalataya. Amen? Kapag nawalan ka ng panahon sa katabi mo, yan, tinan mo yung katabi mo. Pag nawalan ka ng panahon sa bawat isa, sa gawain ng Panginoon, hahatakin ka nila. Amen?
Ay napakahalaga yung tinatawag na fellowship. Sabi mo, fellowship. Sabi mo sa atin mo, huwag kang absent. Ayun mga kapatid, naranasan ko yung umatin ng mga conference, music conference, teaching conference, kung ano mga conference. Puro kung ano mga pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Pero lalo na yung mga kapatid, napunta ko, minsan malalaking gathering talaga. Pero mga kapatid, yung pakaramdam, alam nyo andun kasi ako sa likod. Parang ang pakaramdam ko, parang, alam mo yung nandun ka sa malayong lugar, tapos may dagat doon. Tanong mo lang yung dagat, sila nagtatampisaw na doon sa dagat. Ganun yung karanasan ko. Pero dito mga kapatid, dito nagtatampisaw na kayo. Amen? Sinong dito nalulunod sa presensya ng Panginoon? Yung mga bagay na gusto nyo malaman patungkol sa Panginoon, dito maranaman nyo rin. Amen? About praise and worship kagabi, mga kapatid, kakaibang karanasan yun. Kaya nga sabi dito mga kapatid ay samantalahin nyo na merong gawain ng Panginoon. Amen? Nang Tuesday, nagkaroon tayo ng healing and deliverance. Amen? Sino nakaranas ng healing and deliverance? Samantalahin nyo yung mga pagkakataon ngayon mga kapatid. Darating ang panahon mga kapatid, hindi lahat tayo magkakasama habang buhay. Maliban na sa aking asawa. Amen? Dahil till death do us part yan mga kapatid. Maaaring darating ang panahon, wala na kami sa tabi ninyo. Oh, nakakalungkot naman. Huwag kayong malungkot mga kapatid sapagkat palalaguin kayo ng Panginoon. Pero yung paglago nyo sa Panginoon, ano yung ginagawa mo ngayon? Amen po ba? Kaya hindi ako naniniwala na isang Kristiyanong walang sariling local church ay lalago. Amen? Sinong mahal niya yung church niya? Hindi po yung pangalan ng simbahan mga kapatid kundi mahal mo yung kung saan ka nilagay ng Panginoon. Amen? Yung patalon-talon, mga kapatid, patalon-talon, parang tipaklong. Amen? Hindi ko alam kung paano may Kristiyanong malapad ang paa at nakakatalon kung saan-saan. Maisipan na lang aalis, tapos babalik, tapos lilipat, pag naisipan, babalik ulit. Mga kapatid, hindi niya mararanasan ang totoong panawagan ng Panginoon. Hindi niya mararanasan ang totoong paglago sa Panginoon. Amen? Kaya na bilang Kristiyano, ngayon born again ka na, sabi mo sa katabi mo, stick to one ka na. Sabi mo, huwag kang patalon-talon, ha? Amen. Dito ko na lang. Amen? Pangalawang bagay, mga kapatid, ay isa pa, parang ngayong born again ka na, mga kapatid, yung continuous feeding ng Word of God, yung meron tayo, is yung Bible study. Amen? Sino yung meron ditong Bible study? Kung gusto ko makita, yung mga kamay. Bible study. Amen? O konti lang yung meron So yung wala pa, ready ang ating transport, maka-involve tayo sa ating Bible study. Amen? Kung walang Bible study, mga kapatid, hindi kayo lalago sa Panginoon. Amen? Meron ako tinanong sa kamag-anak ko sa Pilipinas, ang kanyang pagpunta lang ng simbahan ay Sunday lang. Walang Bible study, walang midweek service, napaka-weak niya, aminado siya. Ngayon, naghahanap siya ng midweek service, naghahanap siya ng Bible study, naghahanap siya ng involvement sa ministry. Pero kayo, mga kapatid, tayo nandito. Anytime, libre. Amen? Kaya huwag kayong mawawala sa Bible study. Amen po ba? At pangatlong bagay na masasabi ko bilang born again, mga kapatid, ay magpagamit ka sa Lord. Amen? Kaya ang ating vision ng church, go and make disciple of all nations. Amen? At ang tunay na makapagbahagi ay yung totoong born again muna. Amen? Kung naranasan mo yung born again, may share mo yan. May babahagi mo yan. At sa pamagitan ng buhay mo, mga kapatid, sinong gustong mayroong ibang taong born again at ginamit ka ng Panginoon? Amen? Sino yung nakaranas na nun? Sa papaanong paraan? Sabi mo sa katabi mo, mag-akay ka. Amen? Habang nag-aakay ka, mga kapatid, yung inakay mo, mga kapatid, macha-challenge ka sa inakay mo. Amen? Yung hindi nag-aakay, walang challenge yan. Ano yung bakit? Wala ka naman titingnan sa likod na susunod sa iyo Pero pag nag-aakay ka, syempre, magiging huwarang ka sa Kanya. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, pag ang bulag ang nag-aakay sa kapwa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Amen? Kaya mahirap mag-akay, mga kapatid. Ang nasa Panginoon, ikaw muna ang magpa-akay. Pag sinabi mo maglingkod ka sa Lord, dapat naglilingkod ka rin. Amen po ba?
pag sinabi mo magkukumit ka sa Panginoon, dapat ikaw rin yung committed. Pag sinabi mong mahirap maglingkod sa Panginoon, pero masarap, dapat naranasan mo yung kahirapan at kasarapan sa Panginoon. Amen po ba? Sino ngayon na born again na mga kapatid? Amen. At habang ang pagpapatuloy sa Panginoon mga kapatid, pagiging born again, ang sabi ng Matthew 24 ba yun? Ang manatili hanggang tapat, hanggang wakas, na siyang maliligtas. Amen? Kaya tingnan niyo yung katabi niyo na kita-kits sa finals. Amen po ba? Glory to God po. At I believe, titignan ko dito yung mga dito nakakilala sa Panginoon eh. Yung mga na-born again dito. Tingnan nyo, dito pa kayo na-born again sa Saudi Arabia. Sino po yung na-born again dito sa Saudi Arabia? Gusto ko po makita yung mga kamay. Gusto ko po makita. Sige po, taas nyo. Alam nyo ba mga kapatid? Dahil mayroong nagpagamit sa Diyos. Yung mga kamay na yun, patingin nga po. Ang dami pala, pastor, no? Tingnan nyo, ginagamit nandun ng church na to para sa buhay ng mga kaluluwa. Ang nais din ng Panginoon, mga kapatid, kayo rin. Mag-aakay din kayo. Amen? At napakasarap sa puso na may makita ka na isang tao na nagnumbalik sa Panginoon na naglilingkod na rin sa Kanya. Amen po ba? At pag ginawa mo yan, mga kapatid, gagawin din ng Lord sa iyo yan, maging sa mga mahal mo sa buhay. Amen po ba? Sino dito yung pamilya na wala pa sa Panginoon? Mga mahal sa buhay, wala pa sa Panginoon. Hindi pa nakakakilala. Tapat ang Panginoon, makakakilala sila. Maglingkod ka lang ng tapat sa Panginoon. Amen po ba? O salamat sa Panginoon, sa Diyos ang papuri. Praise the Lord. Sige po, palapakan natin ang malakas si Lord sa buhay ni Pastor Tom. Napakaganda po nung ating topic. Ito po yung panimula ng bagong buhay ng bawat isa. Amen? Natanggap na natin yung bagong buhay na galing sa Lord. Glory to God. Meron akong gustong idiin sa ating pag-aaral. Yung po yung John 3:3, John 3:5, until 7. Ano po? Para maging maliwanag po sa lahat. Sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipinanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sino po na po yung na-born again? Then makikita po natin ang kaharian ng Diyos. Pabalik tayo mamaya. Sabi doon sa verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, take note, tubig, Spirit, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Take note for that word, tubig, we'll come back to that later on, and Spirit. Ang pinanganak ng laman ay laman nga, at ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangang nga'y kayo'y ipanganak na muli. Sabi mo, kailangan kang ipanganak muli. Praise the Lord. We have to take care about our salvation. That is why sabi ng Philippians 2:12, we have to work out our own salvation. Na-save tayo, naligtas tayo sa magitan ng ating pagtanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas sa Diyos ang buhay natin. Nakipagrelasyon tayo sa Kanya. After that, kailangan mong gawin yung part mo. Amen? Gumawa ka, mag-response ka sa Lord. Kailangan mo itong gawin. Upang sa ganun, mapangalagaan mo yung salvation mo in threefold. Amen? Many people, many Christians, they said, Christian kuno. Amen? Ligtas daw sila dahil tinanggap nila si Lord. Okay. Kailan yon? Matagal na. Amen? Matagal na raw silang Kristiyano. But the question is, sino sila ngayon? O ano sila ngayon? Amen? Kaya nga yung salvation, mga kapatid, alagaan natin. We have the salvation in threefold. The past, the present, and future. Amen? The past is what we call the justification. You receive Jesus Christ, you are justified by faith in Jesus Christ, you are saved. Amen? But after that,
you have to continue it and go on with that relationship. That is why the present is the very important part sa buhay natin. Yes, ligtas ka. Nung tinanggap mo siya, for sure, ligtas ka. But, sabi ng Lord, you have to work out your salvation. Ito na ngayon, habang nabubuhay ka, kailangan pangalagaan mo yan. Amen? In what way, mga kapatid? Because in present, that is now what we call the sanctification. Amen? Sanctification, meaning, nabubuhay ka sa kabanalan ng Diyos, meaning to say, sumusunod ka sa Diyos. Huwag mong sabihin, tinanggap mo si Lord, you are justified by faith. Okay, ligtas ka. Kung deadpool ka na ngayon, pagkatapos mong tinanggap siya, ligtas ka. Amen? Now, nabubuhay ka. Amen? Kaya nga mayroong salita si Lord sa Matthew 24:13, those who will endure to the end will be saved. Amen? Yung nagpapatuloy. That is why you can say as a person or yung pinanganak muli or yung nagkaroon ng relasyon sa Lord, makikita mo yung kasalukuyan, yung present life niya ay mayroong sanctification. Meaning to say, mga kapatid, it is a process of having a holy life. Amen? Nabubuhay ka sa kabanalan. Meaning to say, habang ikaw ay nabubuhay, nagpapatuloy ka sa Panginoon, nakikita sa iyo yung pagsunod sa Kanya, nakikita sa iyo yung kabanalan. Amen? Nakukuha niyo, mga kapatid? Napakahalaga ito. Amen? Ito po yung makikita mo sa tunay na Kristiyano. Hindi lamang nagpapatuloy, mga kapatid, kung makikita mo yung pagbabago ng kanyang buhay. Amen? But once na nagawa mo ito, mga kapatid, for sure, the third of the threefold salvation, mga kapatid, the future, si Lord na ang bahala doon. Amen? That glorification, si Lord na ang bahala. Amen? Ang mahalaga dito, you have the first and second, you have been justified and sanctified. Amen? Then si Lord na po yung bahala sa iyo sa glorification. Amen? Because after our life here on earth, amen, when Jesus returns to earth for the second time, magkakaroon tayo ng glorified body. Amen? Which is ito po yung future salvation natin. Yung glorification. Nakukuha natin? Amen? Sige po, ipapaliwanag ko pa ng mas maayos. Sabi ng 1 Thessalonians 5:23, dito po natukoy o natakay, natukoy, natalakay. Amen? Sige po, 1 Thessalonians 5:23, para papaliwanag ko po sa inyo, para maging maliwanag po. And then after that, balik tayo sa verse 9 ng 1 Thessalonians 5. Amen? Sabi ng verse 23, pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga na ikaw ay nabubuhay pang Kristiyano. You are in the process of sanctification. Amen? Yung sabihin, mga kapatid, nabubuhay ka na may kabanalan. Pag narinig mo salita ng Diyos, hindi lamang narinig yan, kundi mayroong application. Amen? A lot of people, a lot of Christians, they have a full knowledge of the Bible. Amen? Nandoon yung knowledge nila. But I recommend you now that reduce that knowledge to application. Why? Because that application of knowledge is equivalent to wisdom. Amen? Wherein that wisdom, you can see sanctification process of the Lord in our life. Amen? Makikita mo yung taong may knowledge sa salita ng Diyos, ina-apply niya, nakikita mo yung kabanalan sa kanya. Pagbabago ng buhay. Nakuha niyo, mga kapatid? Amen? Sige po, Englishin natin. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your Holy Spirit, soul and body. Amen? Be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ito po yung babala ng Lord na kailangan pangalaga natin yung body, soul, and spirit natin upang sa pagdating niya, mga kapatid. Amen? Kaaya-aya ito, may harap natin. Amen?
we made the first part in our life. We have been justified. Meaning to say, we have been justified. We have been saved through justification by receiving Jesus Christ as your personal Lord and Savior. While you are here on earth, living, tingnan niyo ba yung katabi mo kung living pa yan? Amen? Living. Amen? Pag nabubuhay pa, kailangan ka na magkaroon ng sanctification. Amen? Daily, every day in your life, nakikita mo yung pagbabago sa buhay mo na sumusunod ka sa Panginoon. Amen? Yung sabihin mga kapatid, paakyat. Amen? Hindi po palala yung ating buhay. Hindi po mga kapatid. Mayroong pagbabago. Amen? Kung nagagawa mo yon, then ito po yung sinasabi sa verse 23 na you have that confidence in your faith na Lord, anytime kang dumating, handa ako. Amen? Ito yung pinaghahandaan natin sa pagdating ng Panginoon. Handa ka na ikaw ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Amen? Na ikaw ay kukunin ng Lord. Amen? Ikaw ay kasama doon sa rapture. Amen? Yung point, Amen? Sabi mo sa katabi mo, kasama ka kaya sa rapture? Yes! Deklara mo na yan. Kasama ka sa rapture. Amen? Kasi yung hindi mapapasama sa rapture, mga kapatid, sila po yung hindi sumunod sa Lord. Amen? May iwan sila. Kuha nyo? Tinukoy doon sa verse 9 ng 1 Thessalonians 5:9, mga kapatid. Yung sinasabi ko kanina, 3-4. Amen? Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? That is why salvation is threefold. Pangalagaan po natin yan, mga kapatid. We have the part, the first and second. The third part is the part of God. Amen? Because that third part na gagawin ng Panginoon sa buhay natin, napakahalaga na nagampanan mo yung first and second part ng salvation mo. Amen? Tinanggap mo si Lord, yun po yung first part, you are justified by faith. Ligtas ka doon. Pero kung nabubuhay ka pa, minsan sa in-extend pa ni Lord yung buhay mo, nabubuhay ka pa, kailangan mabuhay ka ng may kabanalan. Amen? Kailangan may sanctification yung buhay mo. Amen? Habang ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon, makikita sa buhay mo na ikaw ay totoong Kristiyano kasi may pagbabago. Nakikita yung bunga sa buhay natin. Amen? Ito po yung Kaya nga tinutukoy doon sa ating text kanina, sa John 3 verse 5 and verse 7, na bakit kailangan mong ipinanganak sa tubig at espiritu. Amen? Where tubig refers to our physical birth. Amen? Na kailangan dumaan ka doon. Otherwise, sino ang iniligtas ng Lord? Sino magkakaroon ng kaligtasan kung wala kang physical birth? Amen? And this shows, mga kapatid, pinapakita ng Panginoon, He Himself, mga kapatid, nagkatawan tao din siya. Amen? Meaning to say, siya po ay pinanganak din sa tubig o laman. Amen? Nagkaroon siya ng physical birth din. Amen? Kung ano yung naging proseso ng tao, ginampanan niya ito upang maabot niya ang tao. Amen? Kung kakaiba yan, mahirap pong maniwala ang tao. Kaya nga, napakatalino ng Diyos sa buhay natin. Inabot niya tayo sa mamagitan ng proseso ng tao upang ma-label niya yung buhay niya at nakatanggap siya sa buhay natin. Amen? Di ba? Paano kaya kung ang aakay sa iyo ay talo ang ulo niya, maniniwala ka? Hindi ka tanggap-tanggap yan. Ikaw, marahil, sasabihin mo sa kanya, ang dami mong alam kasi talong ulo mo eh. Di ba? Ako isa lang. Mahirap kang paniwala doon. Amen? So, ganun po yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin para abutin niya tayo. At madali po tayo maniwala sa Kanya. Amen? Ngunit, ba't din mga kapatid, ginawa ng Panginoon yan, marami pa rin hindi naniwala sa Kanya. Amen? Pero salamat sa Diyos, tayong lahat ay naniwala sa Kanya. Amen? So, nagkaroon po tayo mga kapatid. Kaya nga, sabi doon sa
ito po yung manifestation kung bakit tubig and spirito, like us, mga kapatid, kailangan mamatay yung ating lumang buhay at magkaroon tayo ng Spirit of God para magkaroon tayo ng bagong buhay. Amen? Sabi ng 1 Corinthians 15:36, ipinakita ng Panginoon na paano magkakaroon ng buhay ay isang bagay kung hindi ito namatay. Amen? Ikaw na mangmang, ang inyong inihastik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay. Amen? Sino pong nagtanim ng seed na sariwa na nabuhay? Kailangan mamatay muna. Amen? Kailangan mamatay muna. Likewise, mga kapatid, yung ating self, kailangan mamatay ito. Amen? Para bigyan ng Lord ng bagong buhay. Hindi mo masasabing bagong buhay kung hindi namatay yung luma. Amen? Nakukuha niyo mga kapatid? Kailangan mamatay yung lumang buhay mo, yung sarili mo. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen? Nasasakyan niyo, naunawaan niyo mga kapatid, nakukuha niyo? Praise the Lord. Napakahalaga ito mga kapatid. Unang-una, personally sa buhay natin. Secondly, mga kapatid, kung may mga magtatanong sa buhay natin, how do you explain? Paano may papaliwanag sa kanila? Ilang taong ka nang born again? Ilang linggo ka na? Ilang araw ka na? Ilang buwan ka na? Amen? Kailangan po natin maunawaan. Ay sa mga basic na ganito, hindi nyo naunawaan, paano na kaya? Kaya nga mayroon pong Bible study mga kapatid, wherein doon tayo talaga pupuspusin ng Lord ng mga kaliwanagan ng salita ng Diyos. Amen? Sana tayo. Ito po. Kaya nga mga kapatid, lahat yan na sinabi ng Lord, kailangan mamatayin muna bago magkaroon ng bagong buhay. Amen? Likewise mga kapatid, ginawa ng Panginoon din yan. Nagkatawang tao siya, namatay siya, muli siya nabuhay, nagkaroon siya ng bagong buhay para ibigay niya ang bagong buhay sa atin. Kung hindi naganap sa buhay niya, hindi magaganap, hindi siya makakapag-impart ng bagong buhay sa buhay natin. Amen? Kung wala sa iyo, hindi mo rin isi-share ito. God will bless you first before you become a blessing to other people. Amen? Hindi ka magiging pagdaluyan ng pagpapala ng Lord kung si Lord hindi ka binless. Amen? Kung hindi ka binago ng Panginoon, paano mo magsasabi na magbago ka na kapatid? Paano mo sasabihin ng iba na nabago na yung buhay mo? Wala mga kapatid. Kailangan mamatay yung lumang sarili. Ganon na ganon din ang ginawa ng Lord mga kapatid. Siya ay namatay sa krus para ipakita niyang patay na ang sarili niya. Amen? At muli siya nabuhay, nagkaroon siya ng bagong buhay upang ang bagong buhay na ito ay ibigay sa buhay ng bawat isa sa atin na nanunumbalik sa Kanya. Amen? Di ba ano sabi ng Romans 6, 3-9? Basahin po natin, napakaganda yan. Amen? Ano sabi ng Lord, mga kapatid? Romans 6, verses 3-9. Ano sabi ng Lord? Napakahalagang maunawaan natin ito, mga kapatid. Amen? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismoan kay Kristo Jesus ay nabautismoan sa Kanyang kamatayan? That is why, ito po yung manifestation, mga kapatid. Namatay siya sa krus, ikaw na nanumbalik sa Kanya, nagbalik loob sa Kanya, tinanggap mo siya, isinuko mo yung luma mong buhay sa Kanya. Spiritually, kinuha ng Lord yon sa Kanyang kamatayan, yung luma mong buhay. Amen? At ito ay pinakita niya mga kapatid sa magitan ng water baptism. Bakit water baptism niyan? Dahil sabi ito nga doon sa ating text, mga kapatid, water refers to our physical birth. Amen? Spiritual, doon mga kapatid, panganak ka muli sa espiritu, meaning to say, you should have a spiritual birth. Amen? Kaya nga bagong buhay. Yung lumang buhay, yung tubig, yung pinanganak ka sa tubig, ito po yung physical birth natin na kailangan itong mamatay. Amen? Dahil alam natin yung physical birth natin, namana natin ang kasalanan.
Ito po yung pinupuksa ng Lord. Kailangan mapatay niya ang original sin sa buhay natin. Yung namana nating kasalanan. As long as yung flesh mo ang nananaig, nagkakasala ka. Amen? Kaya nga, sa isang tao, pag nanaig ang iyang sarili, nanaig yung flesh niya, nagkakasala siya. Subukan mo mga kapatid. Manaig yung sarili mo. Then, nagkakasala ka. Kaya nga sabi doon, tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo na sa kamatayan. Amen? Sino po yung nabaptize sa water? Amen. Di ba nakita, pinaliwanag sa ito sa lahat sa atin? Amen? Tayo po ay nilubog, submerged into the water, complete. Amen? Hindi yung mata mo ay nakalabas. Hindi. Otherwise, hindi po binaon na yung luma mong mata. Amen? Kailangan ibaon mo lahat. Amen? Yung pagbaon na yan ay kinakahulugan yan, mga kapatid. Yun po yung kamatayan ng Lord. Amen? Ibinabaon na natin yung sarili natin, lumang sarili. Amen? Lumang pagkatao, lahat ng luma-luma, nandun na. Amen? Pag-ahon natin is bago. Bagong sariling binago ng Lord, sumusunod. Amen? Habang tayo sumusunod sa Kanya, makikita mo na yung pagbabago sa sarili mo. Amen? Which is ito po yung nagsisimbolo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Amen? Ito na po yun, mga kapatid. Kung siya muling nabuhay, binigyan din tayo ng bagong buhay. Amen? Kaya nga, nung sinabi mong, Lord, I have decided to follow you. Amen? When the time comes to your life that you have decided to follow Jesus, nagsimula din yung pagbabago ng iyong buhay. Nagkaroon ka ng new life. Amen? New life with Jesus. Sumusunod ka sa Kanya. Amen? Yun po ang nais ng Lord. Kung bakit kailangan mamatay yung lumang sarili natin, mga kapatid. Amen? At makikita mo yung tunay na ligtas, tunay na nakipagrelasyon kay Lord, makikita mo yung bunga ng banal na Espiritu ng Lord sa buhay niya. May pagbabago. Amen? Sino pong gustong may maraming bunga? Amen? Sabi ng Galatians 5:22-23, makikita natin yung bunga ng banal na Espiritu. Mayroon siyang pag-ibig. May pag-ibig naman ako Hindi. Yung pag-ibig mong luma, may kondisyon. Amen? Kung hindi niya ako mahal, hindi ko rin mamahalin. Ito po yung mga nangyayari sa atin nung tayo po ay wala pa sa Panginoon. Amen? Nung wala pa yung sanctification ng Lord sa buhay natin, ito po yung mga katwiran natin. Amen? Pero nais ang Panginoon, manaig yung Spirit niya upang sa ganon, yung lalabas sa iyo ay bunga ng naroon sa iyo. Amen? Kung ano yung nilagay ng Lord sa iyo ng Espiritu, lahat ng gagawin mo, lahat ng kinikilos mo, lahat ng pagbabago sa buhay mo, ma-acknowledge na galing sa Espiritu ng Lord. Amen? Kaya nga, hindi mo na ipagmamalaki na ikaw ay mabait, na ikaw ay walang bisyo, hindi mo na pinagmamalaki yan dahil lumang buhay mo yan, lumang sarili mo yan. Yung sabihin, pag pinagmamalaki mo yan, then nananaig yung self. Nais ang Panginoon, mga kapatid, yung self mamatay. Amen? At magkaroon ka ng bagong buhay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga lahat na nangyayari sa buhay mo, ina-acknowledge mo na ito ay gawa o bunga ng banal na Espiritu sa buhay mo. Amen? Maliwanag. Inchende. Praise the Lord. Tayo po tumayo. Praise the Lord. Sino po ang handa na mabuhay kanalan? Praise the Lord. Upang sa ganon, mapasiguro natin yung glorification na gaganapin ng Lord sa buhay natin. Meaning to say, yung glorification, mga kapatid, tayo po ay iaakyat ng Lord sa langit. Amen? We have the justification when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. While we are still alive and living, we need to be sanctified. We have to be living in sanctification. Meaning to say, mga kapatid, nagpapaturo tayo sa Lord, sumusunod tayo sa Kanya. While we are obeying the Lord, makikita mo ang bunga ng banal na Espiritu sa buhay mo. Amen? Binabago ka niya.
yung mga bagay na makamundo, unti-unti na binabago ng Panginoon. During the time na ikaw ay nabubuhay, sinasanctify ka ng Panginoon. Amen? Siya ay mabuti sa buhay natin. Right? Amen? Praise the Lord. Siya ay mabuti. Let us declare na mabuti ang Lord. Hindi tayo pinabayaan. Amen? Salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay namin. Siya ay mabuti. Siya ay tapat. Amen? Sa iyo ang papuri, Panginoon. You deserve all the blessing. You deserve all the praise, O God. Dahil, Lord, binigyan mo kami ng bagong buhay. At napakasarap, Panginoon, yung bagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Otherwise, Lord, wala kami rito. Otherwise, Lord, nabubuhay pa kami sa kamunduhan. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri. Pasasalamat. Ay mabuti. Sige, kung talagang mabuti ang Diyos sa buhay mo, sabihin mo na malakas yan. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Pasasalamat. Once again, hallelujah, mabuti ang Diyos. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang mabuti. Pasasalamat. Come on, let's say, siya ay mabuti. Kung mabuti ang Diyos, kung tapat ang Diyos sa buhay mo, sabihin mo kay Lord, ito yung hinahanap ng Lord sa buhay ng bawat sa atin. That we have to acknowledge what God has done for our life. Let us testify and say to God, yes, mabuti sa buhay natin. Bigay todo mo na siya'y mabuting Diyos. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Lord, ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sige, namin natin at sabihin natin sa Panginoon, siya ay mabuting Diyos. Ikaw ay mabuti. Salamat. Sige. Hallelujah. Sabihin mo sa Lord, hindi pa nakukontento si Lord. Hindi
Hindi pa niya nakikita yung sinseridad ng puso natin. O ang maburi at pasasalamat. Buti ikaw ay tapat, ikaw ay tapat, ikaw ang puri ang pasasalamat. Napakabuti mo, Panginoon. Tapat kang Diyos sa buhay namin. Marapat lamang, Panginoon, na ikaw may papurihan at pasalamatan namin, Panginoon. At habang tayo'y nagsasabing mabuti siya, umikot siya sa buhay natin. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. One more time, say mabuti. Ay mabuti. Panginoon, na napakabuti mong Diyos sa buhay namin. Lagi kang tapat sa buhay namin. Yes, Lord, marami kaming pagkukulang sa iyo. Marami kaming kapalpakan. Marami kaming nagagawang pagsuway sa iyo. Ngunit napakabuti mo, lagi kang tapat sa buhay namin. Marapat lamang, Panginoon, na sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa bagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Bagong pag-asa, bagong biyaya, bagong pagpapala, bagong kalakasan, bagong karunungan, bagong kaalaman, bagong kaliwanagan. Lahat, Panginoon, na mayroon, O God, ng buhay namin ay binago mo dahil ikaw ang nananahan sa buhay namin. Ikaw ang naghahari sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat sa bawat bagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Lord, bless your people. Anoint them more and more, Lord, para ibahagi nila, Panginoon, yung bagong buhay na nandang namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang bagong araw na binigay mo sa amin. Salamat po, Diyos, sa bagong awitin, Panginoon. Awiting makalangit, awiting papuri, awiting pagsamba na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos.
At ang lahat na binago ng Panginoon na patuloy na binabago at nabubuhay sa pagbabago na ito ay magsasabi ng Amen.